Okay. Ayan na po ulit. Do we need to reshare, Len? Yes po. But, Okay. Sige, Ibang anak. link na yan, Len. po. Ibang link na. Hindi, yun pa rin naman. Okay. Okay. All right. So, yan. Again, Pag-share, no? Doon po uli sa live, Mr. Chair. ayan. Okay. Okay, back to our show. Ayan. So, magandang hapon ulit sa inyo mga ka-Pix Pro. Ayan. Grabe, alam mo yung weather ngayon, no? Sobrang nakakatamad na weather. Hindi yata nagpakita si Haring Araw ngayon eh. Parang ano po, makulimlim yata buong araw eh, halos. Tapos kanina umambon. Kaya nga. Hindi tuloy ako nakapag-jogging. Ayan. Yan. So, si Angelica, Ariola, Kenneth, and 6 other people are watching now. Ayan. Okay, I would like to say hello. Hello din kay Attorney Coach Syed Sharan Basit. Hello po. Ayan, greetings from, taga-Russia daw siya. Si Attorney Coach Syed. Hello sa'yo. Taga-Russia po ako. Salamat. Oh, layo na inabot natin. Grabe. And also, hello sa'yo, Johan Galvez. And Si Christian Passion. Meron din Yes. tayo. syempre, hindi mo mawala, no? Ascot, from Ascot Baler. Hello sa'yo, Ira Noveno. Hello, Mhm. hello. See you soon. Yep, oo nga, Mr. Chair, no? Mhm. May event tayo doon, no? Oh, saka, hinihintay ko lang confirmation ni Press Sherwin na kung ma-interview ba namin yung yung mga interns. Kasi kailangan namin ng interns. Mm, Sabi niya meron Okay. daw 20 pero ano pa ako yung interns kasi namin with the possibility of hiring after internship, no? So meron tayong 15 we just onboarded 15 interns from Bacolod and after ng internship nila graduate na sila, so kung mamimili kami doon ng i-hire. So ito mga SOC analyst, incident responders, and incident investigators and threat hunters. Yan ang mga kailangan namin. Okay. O, di bale, marami Cyber namang, intelligence pala. Cyber intelligence. marami namang nanonood sa atin ngayon from Hmm. Aurora. So, baka i-air na lang nila to kay Pressure Win. Mm-hmm. Sure, maraming, Kung meron kayong if you are coming from other provinces, no, like La Union, Cebu, in other chapters, we need more. Dami naming kailangan. yep. Okay, that's good. Grabe, galing talaga. Okay, batiin muna natin si Tricia May Sapon, also from Ascot Baler. Si Aika Adoremos, and si Jamar Oliveros. They're both from Ascot. And si Saifi Daniel Salvatierra, Jessen Kurt Rotacio, and Jeffrey Castillo, Princess Jane Concepcion. They're all from Ascot, Baler Aurora. Very good. Diba? Taga Baler. Meron din tayong from Batangas. Oh, wow.
John Mark Pukis. Mm. Magandang hapon din sa iyo dyan. Oh, kabayan. Ayan. All right. And we also have from, sabi ni JB Pabilio, good afternoon po, watching from Ascot. Siguradong madami na naman ako matututunan nito. Ayan. Okay. Yung matutunan nyo dito ngayon, dapat i-share ninyo sa inyong families, no? Relatives. Kasi ito yung napakadaming ngayon. Tama, Ah. Mr. Chair. Mas lalo na sa ano po. Mas lalo na sa mga nakakatanda. O yung mga naghahanap ng pag-ibig. Yes po. Correct. Ito lang. No? Na si Yeah. And we also have from Bacolod, no? Good afternoon sa iyo, Krishi Tiongko. Yan. Alright. Yan. Ang daming napapa-shoutout, Mr. Chair. Okay, si Genaro Lirom, Hava Adaisius Mase. Hindi ko. Magandang hapon siguro yan, no? Magandang araw from Ilocos. Hello, mga taga Ilocos. Sino Yan, pa nga? okay. Oy, si Lenlen. Oh, hi, Lenlen. Ayan, okay, ang dami na nila. Mostly from Ascot, Baler, Aurora. Grabe, Mr. Chair. Ang gawin mo itong mga nag-shoutout na ito, pag pumunta ka sa Aurora, dapat may picture ka nito lahat. Dapat. Oo. O, di ba? Mag-ano ka sa kanila. Mag-photo ops ka sa kanila. Ayan, okay. Alright, so Mr. Chair, ano bang Okay. ating topic So, ngayon? ngayon, very interesting ang ating hindi siya interesting in a good way, no? Interesting siya in a very bad way. Kasi ang daming nabibiktima. At dahil papalapit na ang Valentine's Day, minabuti natin na pag-usapan natin dito yung itong mga pangyayari na to, no? Ang tawag dito ay love scam. Grabe, parang nakaka-invite naman yung love, tapos biglang may scam. Oo. So, Attorney GV, Opo. bigyan mo nga ng introduction. Ano ba itong love scam? Ano bang nakikita ninyo sa law enforcement na part? Ano po, basically, ang love scam po ay isa pong uri ng scam na kung saan yung ano po natin, cyber criminal natin, ano siya, kinukuha niya po yung loob nung mga taong sawi sa pag-ibig. Eh siyempre po, dahil naghahanap ng pag-ibig yung mga tao at napakinig na po nila itong mga to, later on, ano po, papaanda rin na itong mga taong to na nagpadala ako ng regalo sa'yo, mahal. Tapos, ang problema, nagkaroon ng problema sa customs o kaya may kailangan bayaran. Ngayon naman po, itong napaibig nila ng cybercriminal na to, magpapadala naman ngayon ng pera pambayad sa mga customs tax or kung ano man pong bayarin o kaya buwis. Ayun po, technically ayun po yung love scam. Ayun. So, ang ang love scam daw, usually naghahanap ng biktima sa mga dating apps, sa social media platforms and chat forums. So, hindi lang sila basta-basta nang naghahanap ng target nila, no? Binabantayan nila yung mga post siguro nung mga bibiktimahin nila kung naghahanap ng ah, kaibigan,
So doon Opo. sila papasok. Tapos Opo. ang kalimitan daw na ginagawa ng mga to is nagbi-build sila ng trust. So it's a process din sa kanila. Nag-build mo na sila ng trust. Tapos yung emotional manipulation ang susunod. So may oras daw sila, no? Na mga long-term conversations ang kanilang pwede nilang gawin, no? Tapos yung mga naimbento nilang mga love stories. Opo. Yung mga believable talaga at saka mga convincing na love stories. Ito daw yung nakakaakit sa trust ng mga victims. So talagang hustler kumbaga, no? Hustler tong mga to. Mayroong nagtuturo. Mayroong training din siguro tong mga to bago sila sumabak sa ganyan. Tapos, ang isa pa daw, yung excuses to avoid meeting in person. Ang laging, laging ayaw makipagkita, ayaw makapag-meet. So parang may claim sila always na keso nasa military sila, no? Nasa working overseas sila, or yung pinakamalupit na reason daw is nasa secret government agencies. Insert nagpapanggap na parang undercover. Oo, mga undercover, no? Mga undercover daw sila na hindi sila pwedeng lumabas. Hindi sila pwedeng magpakita. So, diyan na nag-uumpisa. Tapos meron ng mga request na ng pera, no? Na keso may emergency ng mga medical expenses, siyempre na-inlove na yung biktima. At alam mo na, lalo pag mga Pilipino na matulungin tayo eh. Lalo na sa minamahal mo. At yung pinakamalaking dito is yung investment, no, Attorney GB, no? Yes po. Hinihikayat nila mag-invest yung yung mahal nila na para sa future natin. Yun po sinasabi nila. May mga instances po na talagang inaabot ng milyon yung nakukuha sa mga biktima. And Oo. pa pala, dagdag ko pala, karaniwan ang madalas po nabibiktima dito yung mga retirees na patay ng asawa o yung mga tumanda ng walang asawa. Na naghahanap na ng pagmamahal, ganon. Opo, most of the time po. Most of the time. Pero syempre, meron pa rin po mga biktima ng mga kabataan din. Kasi wala namang pinipiling edad yung mga ganitong kriminal eh. Pero ang favorite po talaga nila, yung mga normally, yung mga retirees o yung mga yung mga balo. Kaya nga, 'di ba? Napakasalbahe kasi Uh, itong mga retirees, puro mga pension nila 'yan eh. opo. Wala Kumbaga ka po naman talaga talagang siguro, gawa. pinag-aaralan nila mga target nila, kaya sila naghahanap ng yung mga retirees kasi po yan eh, kung minsan pag nalaman nila na nakakuha ng lump sum na ilang milyon, alam nila kung magkano yung maximum na pwede nilang kitain or mahuthut po dun sa kanilang biktima. Oo nga, 'di ba? Kaya kung meron kang kamag-anak o kaibigan or kakilala na kaibigan mo na merong ganyang status sa buhay, importante mabigyan sila ng Yes, sir. heads up dahil napakasalbahe. Ito mga retiree na to, they've worked all their lives, di ba? Tapos Yes po. tumanda na sila na hindi mo man lang ma-consider yun. Mga tarantado talaga tong mga scammer na to eh. Yung wala Yes silang po. pakialam, di ba? Ito yung mga dapat pinapako sa krus pagka Holy Week. Opo. Tapos hindi Actually, doon natatapos. opo. Di ba ito ni GB, mayroon silang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na ini-scam nila yung tao, Yes yung po. mga biktima nila. Oh, Opo. Actually, ang problema nga po, merong naalala ko before, may isang case na kung saan yung mga kamag-anak nung biktima, lalaki po to eh, yung kapatid niya, yung mga anak niya sa
asawa niyang namatay, ano po siya, wina-warningan na nung scam yung kausap mo kasi hindi mo nakikita, bigay ng pera, ayaw magpakita sa'yo. Sa ano po, kumbaga may mga signs ng scamming pero yung biktima ayaw niya pa rin maniwala sa sa mga kamag-anak niya nag-warn sa kanya. Grabe. Ito, Opo. binabasa. Kumbaga in denial pa rin. Kasi syempre siguro talagang nakuha yung loob na pamahal. Alam niyo naman po yung mga tao pag na-in love, nagmamahal, kung minsan nagiging baliho. Grabe, no? Kasi huling, yung iba Opo. kasi parang, ano nila yan eh. Ito na eh, di ba? Opo, opo. Parang meron silang, what if hindi naman, di ba? Hindi. Opo, opo. Ito Yun ni, siguro yung tumatakbo sa isipan. sabi ni Howard Lee, gagamitin nila human psychology to take advantage of trust and take their money and details. Tama yon, no? Tama Na po. talagang ginagamitan nila ng psychology Yes po. ng mga biktimahin nila. Natawa Yes. naman si Charles Amatorio. Always mga matatanda ang nai-scam. Actually, kawawa nga eh, di ba? Kawawa na yung mga matatanda na yung pensyon nila pang maintenance. Yes po. Tapos yung iba naghahanap ng pag-ibig, gustong lumigaya. Tapos bibiktimahin mo. Di ba? Ninakaw mo na nga yung puso ng tao. Nakawin mo pa yung pera niya. Opo. Correct. Ano na nun? Actually, Mr. Chair, ano pala kung minsan, pag nakatunog na rin yung biktima, di ba, ano po siya, napansin niya na scammer kausap niya. Ang problema kung minsan, yung biktima po saka yung scammer, nag-ano sila, nag-cybersex na. So, ang katuloy po nun, sextortion naman, after ng love scam. Tama yun. May Blackmail. nangyayari pong ganun. No? May blackmail at sextortion na mangyayari after nun. Opo, Pag ayaw na. possible po yun. Opo, opo. Yes. Kasi nagbukas ng video yung biktima. Nagpakita Opo, na, at nagpakita ni-record ng na katawan pala. niya. Ni-record Opo, na, opo. di ba? Nirecord na po nung kabila. Kaya hindi talaga natatapos. Hindi natatapos yung Opo. pag-i-scam niya. So ano ba yung mga signs Yes po. na love scam ang pinapasukan mo at hindi pala true love? Tony GV. Ang isa po sa mga red flag, ang pinaka red flag talaga dito, yung pag ano po, yung biktima, niyaya niya makipagkita, ayaw makipagkita or lagi pong may excuses o kaya ano po, papayag na makipagkita pero pagdating sa meeting place, ang makikita po nung biktima natin is yung kunyari yung kamag-anak kamag-anak nung ng biktima sa kanya. Sabi na nagkaroon ng emergency kaya hindi nakapunta siya, no? So ako na lang pinapunta. Sa isa pa po normally mapapansin po nila for example, nangako na bibigyan ng regalo. Ayun po yung mga common na regalo tapos naharan ng customs o kaya may kailangan ng buwis. Tapos kahit maghintay ng gaano katagal, never na dumadating yung regalo. Ayun yung mga common na mga red flags. At saka yung ano daw, si Colonel J nag-ano eh. Ayan. Tsaka yung mabilis daw mag I love you. Opo. Mga lasing lang ang gumagawa niya noon eh. Pag lasing na, mabilis na mag I love you. Pero ito, pagka mabilis daw mag-profess ng pagmamahal, ay ano na daw yan, sign daw yan ng love scam, no? Ito Pwede na po, yun. po. No. Ito na si Colonel J, tanungin na natin to. Yeah, sige. Habang pumapasok si Colonel J, magbabato ako ng tanong. Sige. Okay? Meron na mga mabiktima kasi nitong love scam from legit dating app. 'Di ba? Meron na rin eh. Okay. Well, ang ano lang is parang papaano nakakalusot itong mga scammers na to dito sa mga legit na dating app? Ano po Eh, sila? kapag
Yes, go Ano ahead. po sila? Possible na ano po, na gumagamit sila ng mga nakaw na identity or yung tinatawag nating identity theft. Kumbaga, nag-a-assume sila ng identity ng ibang tao and ginagamit po nila yung, for example, yung ID para makapag-register or yung mga email address na na-hack, etc. Ganun po. So Or again, gumagamit po sila ng ano, ng mga peking ID na nag-imbento lang sila ng pangalan. right. Okay, so it's like yung SIM registration natin na pwede ring makagamit ng fake na Yes po, po. Colonel J, hello, Pero Colonel boss, J. hindi ako pa hinahanap yung link na pinadala. Ang aga-aga kasi nag-send. Hindi ko na mahanap kung nasaan. Sir Jay, good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Colonel J. Kumusta? Okay so lang. sa ACG, marami na kayong cases or complaints na natanggap tungkol dito sa lab scam? Oo naman eh. Simula pa nung nandyan ang AC, na natayo ang ACG noong 2013, meron na talagang love scam. At problema na talaga sa buong mundo yan. Dahil syempre, na-invento yung dating site, lalo pa nung lumakas ang social media sa Pilipinas, so lalong dumadami. So, ang modus nung unang panahon, ito yung naghahanap ng ang Filipina, naghahanap ng karelasyon. So nakakita ng gwapo sa dating site, sa social media. So hanggang relasyon nila nabuo, tapos uuwi daw yung foreigner sa Pilipinas, tapos kunwari biglang na-stranded na ano sa airport, hinihinga ng pera, mga ganun. O kaya na-disgrasya. Yun yung modus no nung prior nung nagkaroon ng wala pang crypto. So after the pandemic nagbago siya. So nagkaroon na ng love scam with investment scam na. And recently, yung mga rates nga natin, nakikita natin na ginagamitan nila ng mga crypto investment. So mas malala na ngayon. Mas mabago ng modus nila ngayon dahil investment na eh. Dahil siyempre, medyo sa tulong din ng mga awareness, yung ano ginagawa ng mga iba't ibang stakeholders. So nagbago sila ng modus. Pero meron pa rin yung katulad ng dati, katulad ng isang araw or last 2 days. Meron tayong walk-in complainants. The same modus operandi. Ito ng victim natin is retired na siya, so medyo may edad na. And then actually, sabi niya, hindi naman siya nakikipagrelasyon. Kaso nga lang, ang tendency kasi dyan, pagka may pera yung isang tao, at nakita niya parang naawa siya doon, so ganun din yung modus, na disgrasya, nasa ospital, so kailangan niya ng tulong para makalabas na daw siya at magkikita na sila. Yung mga ganun. So parang nanghihingi siya ng everyday money para makalabas siya doon sa ospital. Mga ganung modus yun eh. So, meron pa rin mga nabibiktima. So mostly kasi ito, magagalit na sa akin yung mga taga-Nigerian. Mostly sila talaga yung suspect sa Pilipinas na napakarami nila na meron mga ganyan. And meron tayong isang inimbestiga nun sa Cebu. Ang ginawa naman niya is in-infect niya yung cellphone ng victim. So, in-engage natin yun. Pag ginagalaw ng victim ang kanyang cellphone, alam niya kung anong transaction na ginagawa ng victim dung sa cellphone niya. Kasi sabi nung pinadala namin ng in-engage namin siya, alam niya kung edited ba yung transaction or edited yung communication na ginagawa natin doon sa victim. Nakikita ng suspect mismo. Grabe sila pa rin, Jay, no? Many years ago, sila na yan eh. Oo, siyempre, alam mo naman na itong mga to tumitira sa malalaking condominium at ang maganda pa dyan, nakakapag-asawa sila ng Filipina. And then, merong mga cases na control nila yung identity ng mga Filipina na ginagamit para pagsakan ng mga pera. Pero yung mga accounts kasi na ginagamit nila, siyempre, alam mo naman ng Pinay or naghahanap sila ng maputing, karelasyon, na retired, ganun pa din. Batiin muna natin si Lieutenant Colonel Red Quinto. Oo nga eh. Nasa Hello sa'yo. from Command and Magandang hapon Control. po. Command and Control Center Mga scam yan, and Doctrine. Lieutenant Colonel Ginto, Wapo yun eh. Jay, putol-putol ka. Medyo napuputol ka. Biyahe ka ba? Going to Kurame. Okay, go ahead, go ahead. So, yun yung merong mga modus pa rin talaga na katulad nung sa
yung mga application katulad ng Tinder, kung ano mga bagong mga dating apps, social media na sila pumapasok. So even yung mga instant messages na nga, minsan may mga matatanggap tayong bigla na lang magpapakilala na babae, tapos tine-check mo yung profile niya, maganda, tapos masyadong malambing, yung mga ganun. So may mga nabibiktima. So, ngayon, dati-dati puro babae nakikita natin. Meron na rin mga lalaking Pilipino na nabibiktima na rin. So on the other side nung ang kwento naman niya is retired serviceman din ng mga babae na may pera din, naghahanap ng karelasyon, mga ganun. So, sabi nila, so ito daw yung mga signs of love scam. So the person professes love very quickly. Yan. Kung hindi lasing yan, scam yan. They avoid video calls or in-person meetings. Ayaw magpakita. Yes. Social media They- accounts. Go ahead, Jake. So even video calls, talagang kahit ang ginagawa ng victim is talaga pinipili niya, hindi talaga siya nagpapakita. Sabi niya, may na signal, huwag kang tumawag. So, yung social media accounts daw nila look suspicious or recently created or fake, no? Ang problema, hindi lahat pwede makakaspot ng fake eh. No? So, ito na lang, recently created. Yan. Mahirap din kasi pagka ang mga nabibiktima kasi, yung mga binibiktima kasi ng mga yan, ito yung mga baguhan sa Cellphone. dyan na hindi nila alam. Accidentally, they're at the wrong place at the wrong time. Ito nga, kaya And nga yun nga, hindi na paubos to eh. Kasi every year, meron tayong mga bagong users ng gadget, bagong users ng social media, di ba? Or bagong natuto sa technology. Kaya paulit-ulit yung yung issue. Sabi naman ni John oo, Michael, siyempre boss, sa dami, kunwari, yun nga, may number na naman pag-uusapan natin dito, 165 million users. Kung meron ka lang 1,000 na nabiktima dyan at nakuhanan mo ng 600,000 kada biktima, di laki-laki nun. ng pera. Correct. VP Ruby, basahin mo yung Yeah, oo. Meron tayong viewer dito, sabi niya, ako muntik na maloko ng romance love scam. Na female nagpapakilala sa akin na taga United States Army. Oy. Ay. Okay. Common po talaga yun eh. Isang mga ginagamit na talaga na parang persona ng mga scammer ko minsan, they're coming from the military service. Buti na lang nung may nag-message sa akin ito, hindi ko pinansin. Ayan. Magtatanong ako kay Colonel J. Sige. At kay Attorney GV na rin, kung meron. Para din sa for the hope of those na nabiktima, has there been a case or may naalala kayong kaso tungkol dito sa love scam na successfully ay na-complete natin, meaning yun na nakuha talaga natin kung sino tong criminal na to and gaano Meron, katagal siya tumakbo? meron tayo isang case na ang victim nito is, siyempre, babae siya na may edad na. And then, may-ari siya ng school hanggang sa naubos yung property niya, hanggang sa naibenta niya yung school. So, it took us years. And then, nung namatay yung biktima, nakiusap tayo sa court na kung po pwede, yung anak niya magiging complainant. Dahil nakita yung devastated yung nanay niya eh. So, pumayag yung court na naging complainant yung anak. And then hanggang sa nalabasan ng warrant of arrest. So hindi to buwan o taon po ito. Umaabot ng 5 taon bago na nakita at na-revive yung kaso. Buti na lang pumayag yung judge to issue ay warrant of arrest. Na-aresto yung Nigerian national kasama yung Pilipinang asawa niya. Oh. Sabi yun ni... yun. Sige, Jay. Yun yung mga cases na talagang nakakatuwa na hindi binitawan ng mga biktima yung kaso kasi alam naman sa atin pag wala talaga nagrereklamo, talaga ulit-ulit namin sinasabi, walang magagawa ang law enforcement diyan kahit sabihin yung paki-monitor lang, kahit i-monitor namin, paano namin sila kakasuhan kung walang magrereklamo. Mhm.
Sabi ni Tama, Top, tama si Sir J. Yan ang normally nagiging problem when it comes to cybercrime and other cyber-related cases na kung saan pag yung biktima natin, yung kumbaga nawala na ng gana, ayaw nang ituloy yung kaso, so sayang yung effort ng ating mga law enforcement agencies. Yeah, correct. sabi ni Tops, merong nagpapakita ng mga scammers on cam. Pero behind fake persona, naka-make up, face filter, mukhang model. Yung pala, lalaki pala na nangi-scam padala ng crypto. Tops, Well, hindi naman possible din ikaw po yan, yung possible din po yan with the hindi use of naman ikaw yung biktima, Tops. technology and AI. Ayun. Sabi dito sa balita sa ibang bansa, woman loses $40,000. Her home and her 6 dogs die after accepting Facebook friend request. Yung man scammed out of $40,000 by future wife from Instagram. So, hindi lang tayo mga Pilipino ang na-scam dito. Ang sabi sa global impact daw nito ngayon, no. So parang in 2022, nearly 70,000 individuals reported falling victim to romance scams. So this is a global with total reported losses reaching $1.3 billion. Wow! Puta pare. Mga hackers, $1 trillion. Mga scammers, $1 billion. Lupit, no? So, the median loss per person was $4,400. Correct. Payment methods. Victims reported losing money through various methods with crypto and bank wires. And gift cards were also commonly used, with 24% of victims reporting this payment method. Ang demographics, sabi dito, while individuals over 55 are often targeted, younger adults are not immune. So in fact, adult age from 18 to 59 years old are 13% more likely to fall for romance scams than those over 60. However, older adults tend to suffer higher median losses. Tama 'yon, no? Yan ang so both men and women na ang biktima. Ayan, go ahead, Attorney GB. Yes po, yun nga po, wala talagang pinipiling yung mga scammer natin. Pero yun nga, most likely talaga na yung mga 60 and above, since they are retirees, maraming pera kasi na nakakuha ng lump sum or pensionado na, mas po talaga, tendency, mas malaki makukuha sa kanila. Ito malupit, oh. Si VP Ellen nag-post. Meron din palang tinatawag na Brad Pitt love scam. Meron na bang nabiktima sa atin ito, Jay? Nabasa ko sa news yan. Pretending to be Brad Pitt. Oo, she lost $850,000. She thought she was dating Brad Pitt. Tapos ayan po natin nagpanggap siya na nag-post siya ng picture ni Brad Pitt na nasa hospital. Tapos ayun yung rason niya para humingi ng pera. Kumbaga pantulong sa hospital bills kung hindi ako nagkakamali po. Si Brad Pitt nangihingi ng tulong. Sino ba naman maniniwala na si... Parang yung isa sa biktima na Singaporean, yung report sa tapos nilapit sa amin. Artista yung kausap niya. Akala niya yung talaga yung kausap niya. So, di ba? So mostly kasi yung katulad ng bagayan, yung sa ibang bansa naman, ito yung nabibiktima ng mga love scam like investment or any payment schemes, yung mga ganyan. Dito yung mga nanggagaling yung sa mga scam hubs dito sa Southeast Asia. They are pretending to be something. Tapos mga Asian ang pinoportray nila ng mga photographs or mga pictures, even videos or even activities. Yan, sila nabibiktima ng mga ganyan. So, sa investment scam yun or anything. So sabi sa amin nung may nakausap natin yung ibang mga foreign nationals, mga foreign law enforcement agencies, nagbago na naman, sabi niya, meron na naman ito, sabi niya, kaya pakitignan nyo. Ito naman yung kunwaring humihingi sila ng pambayad ng bills.
So, very minimal yung amount nun. Kore, dahil siyempre magkaibigan, bla bla bla. Uy, pasensya ka na, wala akong pambayad sa bills ko. Baka pwede mong i-charge sa kung ano-ano mo. Alam mo, dahil they develop their relationship, hindi naman ito one day or ano. So, it take them months. So, hanggang sa mahaba. makuha yung loan niya. Mahaba nga. Mm. Tama yun na. Ito ngayon yung binanggit ni Tops at ni BPLN. Ito daw yung recent developments, no? Increased sophistication. So scammers are employing advanced tactics, including the use of artificial intelligence to create realistic personas and deep fake videos, making it more challenging for victims to discern fraudulent activities. So, bago pa na-address yung problema, gumawa na sila, naging sophisticated na sila. Ang daming mabibiktima. Isipin mo, you are dating Brad Pitt, di ba? You are, ikaw nagbabayad ng hospitalization ni Brad Pitt. Ay, naku, minsan natatawa ka na lang na naiinis din eh. Oh, Bakit? lalo pa kapag yung victim talagang alam mo yun, merong isang sexually ano siya. And then pwede nilang i-date na kunwari yung kausap niya is nakahubad sa video dahil because of the fake. Marami Oo. nang nangyayari na yan eh. Paano pagka medyo yung tao hindi siya masyadong tegi, akala niya totoo na yung kausap niya. Dito nga Tapos ano po oh. sige po. So dito nga sa Pilipinas, meron din tayo yung bigla kanyang tatawagan. Tapos bigla siyempre sa social media maraming magpe-friend request sa'yo pag nakita nila yung profile mo eh. So biglang may tatawag sa'yo dyan. And then siyempre yung video call, nakikita yung katulad yung ginagawa natin, nakita yung mukha mo. Sa tabi nun may nakahubad pala na babae na naka-nude. And then i-screenshot niya yan. Papanakot niya sa'yo. May mga ganun modus dito sa atin. It's part of love scam kasi nag-develop yung relationship nyo through social media, through communication. Tapos bigla siyang tatawag sa'yo, mag-a-appear, nakahubad pala yung kausap mo. Nandun yung mukha mo ngayon. Paano katulad yun, naka-uniform ka, may nakahubad na sa tabi ng picture mo, naka-screenshot, yari ka. Extortion ngayon yun. Version yun. Pero nagsimula yan sa pag-ibig dahil merong relationship sa online. Right. Sabi ni Joseph Actually Padilla, yung sa mga ganitong kaso walang pinipiling profesyon kasi merong mga complainant before na alala ko may lawyer, may engineer, may piloto. Talaga talaga? even mga professional nabibiktima ng mga ganito. Siyempre, katulad po ng sinabi ko kanina, karamihan naman pagdating sa pag-ibig kuminsan nababaliw talaga. So wala talaga pinipili pong profesyon yan. Dapat Tsaka talaga kasi itong mga cybercriminals ito, they're very, very smart, no? Talagang Opo. pinag-aaralan nila yung bibiktimahin nila, tinitingnan nila kung saan, ano yung mga weaknesses nito mga to, no? Kaya pag ano nila, hindi mo masisi itong mga pilots nito, mga ibang professionals na nabibiktima nito kasi pinag-aralan na sila, Tama po. 'di ba? Yun. Ulitin natin yung yung signs ng na love scam ito. So, if the person professes love very quickly, yung mabilis I love you. Sabi ko nga kanina, kung hindi yan lasing, scam yan. Tapos, they avoid video calls or in-person meetings. Pero ngayon, mayroon na palang more sophisticated way silang ginagamit. Social media accounts look suspicious or recently created. And they ask for financial help using emotional stories. Yun, yung mga ganun, na hospital, na stranded, na kung ano pang nangyari, no? Tapos, they insist on secrecy about the relationship. And they claim to be in a remote or dangerous location. So, military base, oil rigs, foreign business trips, o nasa confidential government agency working. Yan. So yan yung mga pero ang pinaka madaling ma-spot dito pag manghingi na ng pera or pag manghingi na ng tulong na padalhan ng pera dahil na stranded, no? Or padala ka ng pera dahil na hospital ako or kung ano man nangyari. At saka yung isa pa, yung investment. Yung ihikayatin kang mag-invest kayo, no? Marami ding na bibiktima. Ayan. So,
Ano pang Yeah, mga Mr. Chair, si Tops, meron siyang shinare na there was a recent arrest ng mga kasamahan natin from NBI 2 days ago. Yan, nasa ano nga yun, no? Thank you. Pero hindi namin ma-play yung YouTube na yun. We will look at it later, Tops. Thank you. Sabi rin ni Joseph, mas maganda pa rin yung makalumang pamamaraan ng panliligaw. O, 'di ba? yun na nga eh. Kaso maraming mas babad sa technology eh. Babad sa internet eh. So hindi na nagagawa yung makalumang panliligaw. Aakyat ka ng ligaw. Dito sa bahay, hindi ka pwede umakyat ng ligaw. So sa internet na magligawan. So ang sabi dito Jay, sa Pilipinas, ang in 2023 daw, you ACG investigated 14,000 cybercrime cases. So encompassing romance scams, identity theft, and cyber libel and online threats. In January 2025, the Australian authorities alerted over 5,000 Australians about a Philippine-based romance scam operation. No? So nandito na talaga yung operation nila, Attorney GV, no? Tama yun kasi nga yung raid nga natin doon sa yung latest namin yung ginawa natin sa noong October is talagang nakita natin yung scam. And then may mga previous raids pa tayo in 2023, mga 6 sites yun. Hindi naman halos ganun din, mostly mga foreign nationals talaga na mas ang nakita namin mga nabiktima sa kanila is more than 500 Australian. And then meron din tayong na-raid doon sa Pasig, which is very challenging yung case na yon. And then we check, talagang mga Australian nationals din yung mga binibiktima nila. Mas marami kaming nakikita every time we raided and naisip namin, mga foreign national mostly, talagang mas marami ang Australian nationals. Second yung sa British and sa France, yung mga ganun. So yung romance scam na yan has something to do with investment. Yes, yes. So yun na nga Mas yung malaki na ngayon kasi yung katulad noon na kunwari. So yung mga kunwaring nabibiktima na nahuli ng custom, na stranded, yung mga binibiktima nito, mga Filipina naman. Pero yung investment, mga mga foreign. Sabi ni Seven Hosting, nakalimutan na yung makalumang way ng panliligaw. Dahil sa online and chat, mabilis lang mapasagot kaysa makalumang paraan. Tapos, meet up agad. Ayun na doon, after ilang buwan, napatulfo na. Ibang scam naman yun. Kasi nakikipag-meet up eh. Hindi yung romance scam. Makikipag-meet up, ibang scam yun. Pangpatulpo yun. So ano ang pwede nating at least man lang no matulungan yung ating mga elders and even the prospect victims to avoid becoming victim of romance and love scam. So sa akin, kung ako tatanungin nyo dyan, ganun pa rin ang lagi kong sinasabi na huwag mahiyang magkwento yung mga nabibiktima na kasi hindi natin alam kung sino yung susunod na biktima eh. Katulad nga ng isang biktima natin, which is a senior citizen. So sinabihan ko siya, huwag kayong mahiyang ikwento ito. Kasi para malaman nila na totoo talagang may ganyan. Sabi nga niya, hindi nga ako nakikipagrelasyon pero hindi ko alam bakit nakapagbigay ako ng ganitong kalaking pera, like 600,000 pesos already. So sabi ko, ano po nangyari sa inyo? Hindi ko rin alam. So sabi ko, naisip ko na lang, my personal opinion is, meron time na talagang, alam mo yun, naghahanap siya ng siguro makausap, and then suddenly na-click niya yung account dahil nakita niya yung profile, and then nagkaroon ng communication hanggang sa
Yun, hanggang sa nakuhaan na siya ng pera. Dahil alam ng suspect na madaling makuha ang loob ng mga biktima. So alam mo naman ng Pilipino, hindi yan siya naniniwala pag hindi mo talaga ikinukwento na ikaw ay biktima. Para bang wala kang experience, binubola mo lang ako eh. Hindi totoo yan. So, marami din mga naging biktima na pag kahit sinasabihan siya na, "Uy, niloloko ka niyan," pero sinasabi lang, hindi pa din. Di ba? So, lahat ng mga nagiging biktima talaga at willing sila to share yung mga experiences na yan, eh, yun ang mga ini-encourage natin to talk na kung minsan, katulad sa atin dito, kung if we want to talagang inform the public, para bang yung Tinder swindler, kung Mm. napanood nyo yun dun Yun, sa grabe yun, no? Netflix. Grabe yung Oo. So, nung swindler na. pumunta ako sa Israel, inengganyo nilang ginawang speaker yun eh. Yung sa Cyber Summit ng Israel, nung pumunta ako in 2022. Yung scammer, Hindi, yung babae, yung biktima. yung Yung babae babaeng mismo. biktima. Oo, talagang pinagsalita nila doon. And then talagang sabi niya, kung hindi ko gagawin ito, marami pang nagiging biktima. So marami nga sila. Di ba kung napanood nyo yung Tinder swindler sa Netflix, parang 5 babae nga yata yung na biktima ng isang lalaki lang. The same modus operandi. So, inengganyo niya yung apat na ganun ang gawin natin para mahuli natin siya hanggang sa mahuli. But at the end of the story, hindi naman napanagot yung suspect dahil siyempre may mga batas na hanggang sa na-deport na lang pinabalik sa Israel. Nagago. Sabi ni, Israel yan. tanong So, ni hindi ko alam. Joseph Padua, are love scams organized by syndicates? Meron ba tayong nakitang pattern na ito ay sindikato? So, Yes po, dalawa. tingin ko ayun po, especially sa mga ano po, yung sa mga scam hub na nahuli nila Sir J. Definitely ano po yun, sindikato yung mga yun. So, dalawa yun. Yung mga investment scam, dito nangyayari dun sa mga scam centers natin. Pero yung modus nung katulad nung may ganito-ganito, yung nabibiktima, nakukuha ng customs, stranded sa individual yun. But there are groups na halos pare-parehas ang ganung ginagawa nila. So, hindi sila yung totally housed into one office or sa isang bahay, but individual ang operation nila. Pero, syempre, magkita-kita yan sila, halos ganun ang ginagawa nila. Tsamba-tsambahan lang ba? So individual yung nanghihingi ng pera na nabiktima, may problema siya, pero yung investment, ay yun yung organization. Ilan na nahuli natin, Jay? At Ah, nasampahan ng kaso? kung kunwari may complaint kami ng in 2023, nasa mahigit 1,000 yan eh. Yung complaint na natanggap natin for records purposes. So kung percentage base siya, nasa isa o hanggang 2, 3 lang yan. Talaga? So, Dahil, talagang maraming biktima, siyempre, pero ang bukod biktima kasi, boss, laging sinasabi, kung konti nagpo-pursue. Kasi nahihiya nga yung victim eh. Alam niyo yun, dahil nahihiya sa sarili niya, sa edad niyang ganun, naloko pa siya. no? Pero mayroon na tayong Kaya sabi ko nga, nakabigti dun sa na kaso ngayon. biktima, kaya, oo, meron na. Marami na rin. Maabot na rin siguro na mahigit 10 yan or more than 20. Hindi ko alam ba ano yung exact. Pero meron na rin. Kung nakikita niyo yung percentage, kung merong 100, isa o dalawa lang ang nagtutuloy dyan. May local and foreign suspects. Ito, yung mga local lang. Kasi pagka foreign nationals, yun ang malaking problema natin. Katulad nga nung meron tayong ni-raid about the Australians. We engage the Australian Federal Police. So, ganun din. Nahihiya rin yung mga nabibiktima doon about investment scam. So, ayaw nila halos mag-report sa law enforcement. Although, during the raids, we were able to get information coming from that country. And then we shared that. And sinabi namin, we presented the case. Ayaw nilang magreklamo. So, isa pang tanong ni Joseph, RA 10175 ba ang sinasampan nyo dito? Or may mas Depende sa batas. Kasi kunwari, ang ninanakaw kasi nila is credit card information. So 8484 ang fina-file natin. Hindi siya definite yung love, yung tungkol sa pag-ibig. Wala namang batas na bawal umibig eh. Pero ginamitan, na-scam kasi siya, ginamitan ng technology, aided by technology. Yes. So, Pwede rin Mr. Chair, pwede rin swindling and other deeds under revised penal code in relation to section 6 of RA 10175. kaso nga lang kasi yan, katulad ng ganyan, yung kailangan private complainant.
Even Oo, 8484, yun lang, yun lang. kailangan mo. Pero ang 8484 kasi, kaya minsan 8484 ang ginagawa natin, possession of Access credit Device Act yan, no? access device. Yes, so if you are in possession of a bank information or any access device without the authority from the person, you can be held liable. Kaya yun ang inaano naming 8484. Hindi namin tinitira yung swindling yung staff dahil private No. complainant yun eh. At Ah, sa 8484, pwede law enforcement complainant. Yes, but if you are in possession of a account number na hindi mo pagmamayari. Okay. Merong nagpapatanong sa akin dito pero sa akin lang sinend. Sabi niya, kung mostly mga senior ang nabibiktima, paano sila nagbabayad? Hindi naman siguro crypto. So, are they paying in cash or through bank? In that case, dapat madaling mahanap, matrace itong mga criminal na ito. Yun ang laging tanong sa amin eh. So sabi ko nga so pag ganyan ang tanong sa akin, so sabi ko, we are law enforcement agencies. We depend on laws. Pag walang batas, paano natin gagawin? Yung pinag-usapan na nga natin dati, the recovery of money, it will take time. Diba? Kahit sabihin mo, when you file a criminal case, if sasama mo na yung recovery of the assets, medyo mahaba pa rin yung proseso nun. So yung isa pang tanong niya, paano to pinapadala ng pera? Katulad ng dalawang modus natin, di ba? May local, ito yung mga Filipino victims, plus yung dito sa Pilipinas, dito nag-ooperate, but their victims are foreign nationals. So dito sa local, ang ginagamit talaga nila dyan is online transactions. Kung minsan, physical transactions. So ibig sabihin, dinideposit na physically yung pera. And then yung isa naman through online dahil uso na ang online banking ngayon, nililipat sa kung ano ng mga payment platforms. Doon naman sa mga investment, sa ngayon mostly crypto investment. Kasi ang sa visibility din natin, bank accounts na yung local bank accounts yung ginagamit eh. 'Di ba? So may bangko, yung isang nakausap ko na biktima siya ng yung sa customs na na-hold sa customs yung yung bagahe na pinadala sa kanya, kailangan magpadala ka ng pera. Ano ano siya, local bank siya na located, mayroon pang location, may branch pa, di ba? Paano Yes, yeah. ganun? So, ang modus kasi, kunwari, yung nahuli or na-hold sa customs, sasabihin niya, tatawag sa yung taga-customs, so may tatawag din sa kanya. Ito yung mga partner nilang mga Filipina na asawa na nila or under their control. So, pinag-open nila ito ng mga bank account. Kaya So, local bank ang yung mga ginagamit. nila, yun, Yun tama. yung mules. Kaya nabuo yung dun sa FASA. Kaya nagkaroon ng concept, na-conceptualize ng ating na merong talagang mule, which is yan ang nung prior to AFASA, talagang hirap na hirap natin siyang habulin yung itong mga nagbebenta ka ng kanilang mga identities. Because of AFASA, mahahabol na ngayon sila. Talagang may mule eh. Kahit yung mga foreign ransomware groups na nambibiktima dito na malakihan, mayroon silang local counterpart eh. May local mule sila eh. Oo, yun ang dapat natin habulin. Yan ang dapat hanapin natin. Kung pasagasa natin sa pison, tignan ko lang kung mabubuhay pa siya. Mabilis naman mamatay pag ganun. Mabagal naman tumakbo pisyon. Ewan ko lang kung di siya makakatakbo. Di ba? So, yun ang napakalaking problema, no? Pero bigyan natin sila ng itong para ma-share ninyo sa inyong mga relatives, mga friends, no? At mga relatives of your friends. So, sabi nila, number 1, dapat maging skeptical ka sa mga online romance. No? So, if it's too good to be true, then it probably Scam. it's a scam, no? Tapos mga unrealistic promises. Well, ganun din naman sa traditional. Nagsimula lang naman siya noon.
kukunin ko ang buwan at bituin at aalay ko siya, gagawin kong kwintas, papaibig ka lang. Eh, yun ang mga Diba? unang panahon ng mga... Pero noong unang panahon, marami na rin nabiktima dyan eh. Sa Ayun ganyan. nga. Hanggang ngayon. Pangalawa, ito laging pag dito sa atin, lagi ito ang sinasabi natin, no? Avoid sharing personal information. Kung mag-share ka ng personal information sa Facebook, well, at least hindi yung grabe na mapo-profile ka na ba na ito may ano to, may problema to sa ganito, kailangan niya ng kausap, ito naghahanap ito ng girlfriend or boyfriend, ito nangangailangan ito ng pera, yan napo-profile ka eh. Kaya alam nila kung paano ka kausapin. So, wag kang mag-share ng mga incriminating na masyado ng mga information mo, no? Number Tapos 3, Mr. Chair, at least ano sure. po, dapat i-check nila yung mga privacy settings ng kanilang mga social media na para hindi basta-basta na-access ng ng public. Ayun, tama. So, kaso yun nga, kaya i-guide nyo yung mga mga elders ninyo, no? Turuan nyo sila or i-guide, tulungan nyo na lang na i-configure yung kanilang mga Facebook. Ito pinaka-importante, never send money to someone you haven't met in person. Or even those you met in person, don't send money. Marami na Lagi, rin alam scam. mo, boss, lagi nalang tinatanong sa akin yan eh. Sabi ko, yun na nga ang mahirap eh. Sabi ko, yung kaharap mo, kaya kang lokohin eh. Yung pakingiti mo nakikita, yun ang lagi ko sinasabi eh. Yun ba yung harap-harapan ka na meron kayong transaksyon? Lalo ka na eh. Lalo pa kaya ito hindi mo nakikita. Di ba? Yung magpipirmahan pa kayo physically. Harap-harap mo eh. Totoo to. Eh, di ba? Okay, if you must engage in online romance, insist on video calls and in-person meetings. Dapat merong proof of life. Yan, tinatawag natin. Wag lang ikaw And Mr. Chair, Go ahead. And Mr. Chair, in addition, dapat wag mong ililihim. At least meron dapat nakakaalam sa pamilya mo kahit na isa. Mas lalo pag online lang talaga, purely online. Para may mag-guide sa'yo. Oo, Or isa. pag tingin nung kamag-anak mo, naloko ka or nahihibang ka na, at least may babatok man lang sa ulo mo Pero alam para mo, matauhan nga. Attorney GB, very recent lang ito. May nilapit sa akin na yung kapatid daw niya nag-i-invest sa online investment platform. Yung pinadala ko sa iyo, Jay. So, kahit na sinasabihan na nila na scam talaga yan, tigil mo na yung investment na yan. Nag-invest pa rin siya. Kaya nung hinahanap ko yung website, tapos sinubject ko sa mga different platforms na mababa talaga yung kanyang rating ng pagka-legit, no? Yeah. So, yung iba naman kasi sabi kasi matanda na sila, nahihiya silang sabihin na they are into love affair, no? Online love affair pa na. So, yun kailangan lang talagang i-engage, no? Tama yan. So, number 5, investigate the background. So, dyan papasok yung sinasabi mo, Attorney GB. Hindi maimbestigahan to kung hindi sasabihin. Tama po. 'Di ba? Kasi lalo na kung oldies ka na, wala kang hindi mo na kayang gamitin yung technology para mag due diligence, no? Mag-investigate. And then Diyan makakatulong yung mga nakabata. Ayun. So, yung mga pamangkin, mga anak siguro, o mga pamangkin, mga apo, ayun, yun ang makakatulong. At tingnan nyo nga itong na to. Or dito sa PixPro, no? Mag-message sila dito sa PixPro. Sabihin nila, patingnan naman itong profile na to kung legit. Tingnan natin. Subject natin doon sa ating cyber intelligence platform. And then, ito yung sinasabi natin, report suspicious activities or kung nabiktima ka. Sabi nga ni Colonel J, kasi wala namang magagawa yung law enforcement kung hindi ka mag-report at mag-complain.
And then very important na lagi naming ina-advocate dito sa PixPro is educate and be aware, no? So hindi lang yung probable victims kundi yung family mismo. So lagi natin sinasabi during dinner, during breakfast, during lunch with your family or your relatives, you talk about these things para ma-open sa kanila na hindi nyo man alam na nagso-social media na yung mga lola ninyo, mga tita ninyo, at least maririnig nila yon na mayroong ganitong scam, no? Mayroong love scam, mayroong fraud, mayroong marami nang nawalan ng pera, 'di ba? So, at least magkaroon sila ng awareness during nitong mga family gatherings na to or even friends gatherings. Kasi this is the only way na ma-evangelize natin yung tips, no, to prevent our vulnerable sectors from becoming a victim. Ayun, anong may dadagdag nyo doon? Ako, Mr. Chair, yung mga matatanda po natin ngayon, yung mga elders natin, ano sila, most of the time, ang ginagawa lang din naman nila, nanonood sa YouTube, o kaya nagbabrowse sa Facebook ng mga video. Encourage po natin sila na manood ng kwentuhang cybercrime kung saan matututunan po natin yung mga current modus. Kaya sobrang helpful po ng programang ito. Kaya dapat, bukod sa atin, tayong mga kabataan, hiyain din po natin sila, yung mga elders natin, na manood ng kwentuhang cybersecurity. Ayun, di ba? Kung nanonood naman tayo ng Netflix, pwede silang manood ng mga ganitong at pwede silang magtanong. Pwede silang magtanong. No? Marami na kayong kung mayroon silang mga gustong i-report, dito nila i-report, pinapasa lang naman natin kay Colonel J. Yes po. So, sa ACG. Sabi ni Seven Hosting, nakaraan may news ako na napanood, yung AI, ang kachat kala ng kachat babae talaga yung pala. Oh, ito na yung more sophisticated, no? In doing online romance or romance scam or tinatawag natin na love scam. Love scam. So Yes, isa na yes. namang VP Ruby. Isa na Yes, namang, just like that. 1 hour na yung lumipas, no? Grabe. So, siguro, no, magkaroon tayo ng part 2 nito kung meron ba tayong mabigay na data na sa mga mga successful na file or kasi baka meron pa silang ma-invite na next time, no, ng mga senior naman na manood talaga at sila na may makapagtanong. Okay, so any final word, Attorney JV? Yun po, ating laging tandaan na sa lahat po ng activities sa cyber, talaga, inherent na po yung risk. Kumbaga, kung gusto natin talaga totally mawala yung cybercrime, sirain natin lahat ng technology, cellphone, etc. So in short, kahit wala tayong magagawa, cybercrime nandiyan na talaga yan. Ang ating magagawa is to raise awareness para sa ating mga kababayan para hindi po sila mabiktima. Kumbaga, at least hindi natin ma-stop totally sa cybercrime, mabawasan naman man lang natin yung mga nabibiktima po ng cybercrime. Yeah, okay, thank you, Attorney. Si Colonel J naman. Sa amin naman sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi po talaga kami tumitigil. Alam namin na yung kakayanan namin is very limited. Pero inaabot po namin ito at pinapahusay namin ang aming kalaman sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin at pag-alam sa mga modus operandi. So hindi po namin malalaman yan kasi we don't have the capability to monitor the entire cyberspace. Kung minsan, meron tayong nakikita sa mga platforms or anything sa mga social media, pero mas matututo po kami pagkakausap po natin yung mga biktima. So, ibig sabihin, katulad po ng mga previous cases namin, kaya po namin nalalaman na meron ganito because of them. So, wag po kayong mahiyang dumulog po sa inyong kapulisan. Na matatakot po kayo, wag po kayong matakot sa amin. Dahil sa amin, 24/7 po nakabukas yan na talagang we are very willing to help those victims. So, hindi nga po ito mababawasan kung
hindi po tayo magtulungan on the part of the victims, on the part of the law enforcement, on the part of the prosecutors and the court, and also the private institutions na pagtulong-tulungan natin ito para kahit paano mabawasan ang mga nabibiktima at mababawasan yung mga gumagawa ng mga krimen na to kasi alam nilang pinagtutulong-tulungan natin sa kanila sila at pwede natin silang ipakulong. Colonel J, pwede mo bang sabihin kung saan-saan yung mga regional presence ng ating anti-cybercrime group? So kung gusto talaga nilang makita, makita po ito sa website acg.pnb.gov.ph. So i-type nyo lang sa browser ang PNP Anti-Cybercrime Group. Lalabas po ang aming doon na website. Nakalagay po lahat doon. May mga contact numbers yun, may mga cellphones po yun na pwede nyo pong tanungin. Kahit yung mga scammers, pwede po kayong tumawag doon para mahuli po namin kayo. Okay. Padali. Thank you. Mr. Chair, bago yung iyong ano naman, words of wisdom tungkol sa love scam, may pahabol lang si Tops. Kung may kilala kang naghahanap ng pagmamahal online, ba't hindi na lang tayo maging tulay para tulungan silang magkaroon ng legitimate na partner, wingman, kumbaga. Oo. Yan. Pwede yon, no? Mag-ano siguro tayo ng isang session dito sa kwentuhang cybersecurity. Isali natin kung sino yung mga naghahanap ng ano ng pagmamahal, no? Para kami na magiging tulay ninyo at sigurado kayo secure ang Para magiging pwedeng gawin yan sa susunod na Friday kasi 14 yata Friday, boss. kaya yung mga naghahanap ng Pwede. ano. Pero kidding aside, everything in cybercrime na nakita natin, kami nila Attorney JV and Colonel J, nakita namin kung paano lumago, no, ang cybercriminality. At meron dalawa lang ang motive na laging lumulutang. Yung pagnanakaw ng personal information or confidential information at saka pera. So, para sa inyong mga kamag-anak, ay babatiin ko muna kapaya si Kuyang Joe. Kuyang Joe, kumusta dyan sa Los Baños? Hindi pa rin kita napasyalan. So, para sa inyong mga magulang, mga grandparents at sa inyong mga relatives, no? Ang dalawa lang ang pwedeng pinaka-importante. Personal information, wag i-share at wag sobrang mag-share. Pangalawa, kapag yung ka-romance nyo na, ka-online love team nyo na ay i-involve na ng pera. Pera na lang kung ikaw ang padalahan, ha? Kung ikaw ang padalahan ng pera ay wag kang tumanggi. Di ba? Pero kung ikaw ang hihingan, ikaw ang magbabayad, ikaw ang hihikayating mag-invest, hindi ka naman sanay mag-invest sa kung ano-ano, then red flag na yan siya. So yun lang dalawa. Sa mga lola na mga lonely, lolo na lonely, yun lang. Okay lang ma-in love. Pero kapag ka hinuhut-hutan ka na, red flag na yan. Pwera na lang kung katabi mo, okay lang hut-hutan ka kasi katabi mo naman. Pero kung online, wala kang return of investment dyan. Diba? Ano tayo dyan? Red flag tayo dyan. So, yon. At Bibi Ruby, back to you. Alright, so okay, maraming salamat sa inyo ulit, Attorney GV, Colonel J, for always gracing our invitation. At next week, sabi nila ay to be continued daw sa Friday. No, mukhang looking forward sila na merong mga maghahanap ng online relationship. Mag-message na kayo doon sa sa PixPro Messenger kung gusto nyo, naghanap kayo para bigyan namin kayo ng link dito sa Zoom sa Friday. Pwede kayong sumali dito. Kami na magreto sa inyo. No? Siguradong secure ka na. Ayos na yan. Ayan, okay. At 6:08 na, ayan, nag-start tayo ng ilang minuto. So,
Mr. Chair? Okay, so Friday na naman at isa na namang kwentuhang cybersecurity at sana ay nakapagbigay tayo ng kaalaman, no, para mapigilan natin ang pagiging biktima ng ating mga vulnerable sectors, especially the elder ones, no. At para sa iba, happy weekend na naman. Pero sa cybersecurity at anti-cybercrime group, walang happy Happy lang. walang Walang weekend. Weekend. Ulitin natin. Kasama si Attorney para June sa at si Colonel J. PICSO, sa Office of Cybercrime at Anti-Cybercrime Group, happy lang. Happy lang, walang Walang weekend. 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 Ayan, Okay. maraming Walang weekend, salamat. Okay, thank you. Maraming salamat po sa Good ulitin. night. Thank you so Apo. much, Thank you Attorney po. Colonel. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you po. Bye.